Magandang umaga po sa inyo lahat. Siya daw taga-ganon. Si Kuya Rito daw taga-ganon sa akin. Praise God, baka daw abutin tayo ng alas 3 ng hapon po. Nakalimutan sabihin po ni Bishop Philly, magdala kayo ng tanghalian. Kaya, praise God, magandang araw po, mabiyayang buhay sa bawat isa. Lagi po, nagalak po sa aming puso na maging bahagi nating gawain. And without much, of course, na nais po namin pong expound o sabihin ng malawak pang mga bagay, isa lang po ang patotoo, Diyos ay tapat at siya po hindi nagkukulang sa pagmamahal, pag-ibig, at pagsaklaw sa ating buhay ng kanyang mayamang biyaya. Yun po ang totoo. Amen? Pakibati niyo po ang katabi niyo, sabihin niyo, salamat sa Diyos. Ikaw ay biniyayaan niya ng kanyang walang katulad na pag-ibig at masaganang buhay at masayang puso. Hindi lamang sa oras na kayo po ay may mga bagay na mainam, kundi sa lahat ng oras ng inyong buhay nang makipag-isa kayo at tayong lahat sa ating Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo saglit, ngayon ang kaunting patnubay sa Panginoon sa maikling panalangin. And I pray the Lord would minister to your hearts, especially that today is a blessed day for God to bless you tremendously with His amazing miracles, amazing provision of love and grace abounding. Father, in Jesus' name, we commit everything to you, Lord. We pray that you continue to minister to each one, spirit, soul, and body, that you will comprise and complete them, Father God, according to your purpose, O God, to manifest and show and demonstrate the awesomeness of your powerful grace. Panginoon, salamat po ng marami sapagat alam namin po, ang araw pong ito'y tinakda po ninyo upang kami po ay tunay pong kumpletuhin, buuin sa anumang bagay na nais mong maipagkaloob sa buhay ng bawat isa. In as much as your word said it, right, O God, binigay mo sa amin, Panginoon, ang deposito ng iyong kabanalan, ng iyong pag-ibig, ng iyong kapuspusan. At wala kaming dapat gawin kundi sa oras na ito ay angkinin, ikabuhay, ikagalak at ipagpuri sa inyo ang lahat ng mga bagay na pinagkalob niyo na sa amin ng tunay sa pamamagitan, Panginoon, ng aming dakilang Panginoong Jesus. Salamat po. Inakin namin po, Diyos, ang patnubay at pagkilos po, paghipo sa bawat isa. At kayo nga po, Panginoon, ang aming nais parangalan, itanghal, at wala pong ibang dapat na pupurihin, walang ibang dapat, O Diyos, na luluwalhatiin, kundi kayo lamang aming Panginoon. Salamat po. Itong aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise God. Makakaupo po kayo. Glory to God. According, of course, sa clamor po ng ating mga kapatid, dahil po ng ating pong anniversary, dahil po sa limitations ng ating pong oras, ay hindi ko po naituloy po yung kompleto pong dapat sana ko pong babanggitin. But because I would like to give everything and everyone else the opportunity na magkaroon tayo ng celebration sa ating pong 37th year anniversary. But then, praise God, pinagkalooban ulit ako ng pagkakataon. At dahil po doon ay nais ko po ituloy yung pong nabiting mensahe ko po nung anniversary. Kaya po, kung naroon po kayo po ng anniversary, I just started ministering and expounding what kind of a life we have in the Lord as best as it's good, And it's but the life filled and full of His divine quality. Praise God. Kaya po, actually, nung ako po nasabihan ni Bishop Willie na magsasalita po sa ating anniversary, it was just like a very, very strong impression sa aking puso po ng Panginoon na ipakita at pakilala sa atin ng Panginoon sa Kanya pong katangian bilang tangi at bilang dakila at dalisay na ating Panginoon. And so God, when I was ministering to the Lord in worship, suddenly the Lord actually parang floated the word quality. Doon po sa aking pong prayer, I saw this word quality. And then, as the Spirit led me to comprise this message, God is pouring out lots of many revelations of what kind of a life we have to have under grace. And it should be a life of quality. Hindi lamang po siya basta buhay lang na mairaos. Hindi lang buhay na ito kasi ang dapat. Ito ang buhay na aking nais. Kundi ang Panginoon pala pag nagkalob sa inyo, hindi lang ito po basic. Hindi po ito po yung parang tira lang, parang gano'n. Hindi po. Kundi ang Panginoon pag nagkalob sa atin,
think and believe that is always the best that He could offer you. Praise God. Sabi nga, maging ang Panginoong Jesus, siya ang pinakadalisay, dakila, at wala nang ibang na katulad niya na binigay at pinagkaloob ng Ama para sa atin. If you're looking for the best in your life, and if you have Jesus in you, you've got it. Praise God. Kung meron po kayo pong Kristo sa inyong puso, you've got it. Kung meron po kayo pong kaugnayan sa ating Panginoon, you have it. Hindi mo nahahanapin pa ito sa paraan at sa mga bagay patungkol sa mundo. Because God had already given you the best that heaven could provide. Wala nang pwedeng ibigay ang langit sa atin kundi ang pinakadakila. Yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus na nagkatawang tao upang tayo pong tao nagkamalit, nagkasala at napawalay ay maipanumbalik po niya. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Given opportunity, nagmi-minister po tayo po face-to-face, in person, and online. Nabanggit ko po kay Bishop Willie, yung pong efforts po natin po sa mga iba-ibang bansa. Ito po'y bunga ng tunay po na opportunity na pinagkaloob ng Panginoon sa inyong lingkod na maibahagi ko ang mensahe ng grasya sa mga lugar na pinagdadala sa akin ng Panginoon. And it's always remarkable that meron pong tawag doon, meron pong witness and confirmation at excitement yung mga tao po pag narinig nila na tunay nga palang ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay mapagmahal, at ang Diyos ay tunay na punong-puno ng kanyang mayamang biyaya. Now, I've been so many places and I've been ministering to many churches until the Lord gave me a powerful revelation of the message of the pure grace of God. It changed everything. Hindi po naging mahirap sa akin po mag-reach out. Hindi mahirap sa akin po magpunta sa mga lugar. Praise be the name of the Lord. May comfort, may discomfort, it doesn't matter. Because I know the Lord is with me, and the Lord promised that He will always abide where His words of pure grace is preached. Hallelujah! Kaya po, bago ko magsisimula, lagi, pinapakita po, intentionally, sinasabi ko po, beware. Praise God sa umpisa. This service is rated PG. Praise God. And then, what do you mean? Sabi na para nung apo ko, pagka po, meron siyang gustong itanong, what do you mean? Praise God. Anong ibig mo sabihin? Rated PG. Rated pure grace. Praise God. Ang ating gawain po is rated PG. Na po, kung meron pong advisory, rated PG. This service is pure grace. Glory. Praise God. So without much ado, nais ko lang po ipagpatuloy po ang ating pong pag-uusapan, which is life at its best. So nagse-celebrate pa rin tayo ng ating anniversary theme. Para bang di yata matatapos ito until another topic or another theme will be celebrated next year. So praise God, living life at its best. Balikan lang natin po yung nauna, and then I will emphasize the rest of the four. Pag di ko na po natatapos, meron pa rin pong next year. Na po? Kaya hindi ko nga po alam paano po natin gagawin ito. But anyway, given a time, praise God, hallelujah, tayo po ay mag-usap sa bagay nito. What kind of a life do you have? Tanungin niyo yung katabi, anong uri ng buhay meron kayo? Kung alam ninyo at naunawaan ninyo ang pakay at ang plano ng Panginoon sa inyong buhay, meron kayo na binigay niyang dalisay at maganda at mataas na uri ng buhay. Don't let anybody tell you that your life is nothing and nonsense. No. Kahit ano pa ang katayuan natin sa buhay, lalo't higit anuman po ang ating pong mga kalagayan, it is not measured on the basis of what we have, not measured on the basis of what we achieve, not measured on the basis of who and how we look like. Hindi po sa ating itsura, hindi sa ating pong na-accomplish, hindi sa ating pong mga tawag doon possession, but your life became so filled with quality because of the one who rests and reside and rule and reign in your hearts. And His name is Jesus. Don't let anyone demean or put down your life as if they don't understand. Yes, they don't. Because it's you and you who enjoys what life He had provided you when you relate and when you connect yourself with the Lord Jesus Christ.
Praise God. Yung iba para bang, uy, Kristiyano ka ba? Oo, Kristiyano ako. Pero para bang walang excitement. You know why? Because parang ordinary lang. Oh, no, no. Hindi po ordinary ang buhay natin. Tayo po ay may buhay na mataas ang antas. Meron pong kalidad, meron pong quality, at meron pong saysay. Tell somebody sa inyong tabi, mahalaga ang buhay mo. Mahalaga ka sa mundo. Hallelujah. And that's the truth. Every morning when I wake up, I look up at the mirror and tell myself how blessed I am because of His goodness. Praise God. I always confess it. Sinasabi ko talaga, literally. Titingnan ko ang sarili ko, sasabihin ko, thank you, Lord. You look good today. Sinasabi ko sa aking sarili, why? Because God bless you and because of His love overflowing. Kaya po, purihin ang Panginoon, and it's a choice that I make every morning. Bawat umaga. Kaya nga, purihin ang Panginoon talagang kung ano ang meron ang puso mo, kung ano ang meron ang buhay at ang isip mo, hindi ka mag-struggle. Dito po ay makita at gumalaw at magmanifest sa buhay mo. Remember the word of the Lord saying, a man who thinks in his heart, so is he. Ang taong nag-iisip sa kanyang puso ay siyang-siya nga. Kung ang puso natin ay punong-puno ng kaunawaan sa pag-ibig ng Diyos, tayo nga'y mabubuhay sa pag-ibig niya. Kung ang ating puso po'y punong-puno po ng katapatan at ng grasya ng Panginoon, tayo nga ay gagalaw sa pamamagitan ng grasya niyang nag-uumapaw sa ating mga puso. And it can be learned. It can be trained. It can be a choice that you have to make each day. Tayo lang ang pwede magpili at magpasya para sa ating pong mga buhay kung anong uri ito at kung paano natin ito gagamitin at tawag doon, ikabubuhay sa bawat araw. Praise the Lord. So, you don't have to wait for an opportunity or shall we say, special day para mag-manifest yun. Do it every day. And practice it every day. And purihin po ang Panginoon. Hindi po kayo mag-struggle. Na ito po ay dumaloy at bumalong sa inyo sa bawat araw. Especially kapag may mga dumarating na mga challenges, pagsubok at pangangailangan, praise the Lord. Magaan ang paraang binibigay ng Panginoon para harapin natin ang mga pagsubok na ito. Bakit? Kasi nag-iensayo na tayo na sa ating puso at sa ating isip ng biyaya ng Diyos at ng kanyang katapatan at kalakasan. Kaya pagdating ng mga pagsubok, chicken. Praise God. Kayang-kaya nating pagtagumpayan. Bakit? Hindi sa ating kakayahan, kundi dahil po sa pag-ibig at mayamang habag at biyaya ng Panginoong ating pong kinabubuhay sa araw-araw. Can you say amen? Praise God. Your life at its best is not measured on how much money you have in the bank. No. Praise God, kung tatanungin niyo po kami ni na Bishop Willie, ni Pastor Lito, ni na Pastor Ses, ni Pastor, praise God, Ate Citas, at saka po ni Pastor Hill, wala po kaming marami pong pera sa bangko. Wala po. Minsan nga, NSF Yung NSF, no sufficient pan. Praise God. Pagka dumating yung tinignan niyo, NSF, no sufficient pan. Praise God, but it doesn't matter dahil purihin ang Panginoon because you are trained to live in whatever state you have a heart of contentment, hindi po nagiging mabigat. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Let's jump onto the Word. Praise God. I just want to show you an illustration po na aking pong laging ginagamit. It is a depiction of the person so full. Hindi ko pa pinakita yung mukha No, kayo na bahalang maglagay ng mukha niyo doon sa litrato, babae man o lalaki. Ito po ay sumasaad po ng kanya pong joyful expectation of what he possesses and what he owns. He's looking and appreciating the vastness of God's goodness around him. Ibig sabihin, tinutunghayan niya yung malawak na bagay na ikinagagalak ng kanyang puso. Purihin ang Panginoon. I think, kung titignan niyo po ang larawang ito, nasa sa inyo pong pagpipili kung anong ilalagay niyo pong galaw o uri ng puso meron siya. But as for me, as I look upon the picture of this man looking out, his vastness of ownership or vastness of the things that he enjoys,
I am looking at this picture as if I am looking at myself, beholding the provision of God around me, giving me the spirit of joy and contentment because of the one who resides and dwells in me. Hallelujah. Lagyan niyo po ang inyong sarili dyan. Purihin ang Panginoon. Bakit nakayapak yung tao? Nakayapak ba? Hindi po. Naka-Balenciaga shoes. yung tao. Tapos yung tinitignan niya, hindi po ba ay malungkot sa larawan to, parang nag-iisa? No, hindi po. Purihin ang Panginoon, patungo siya po doon sa lugar na pagtawag doon, pag-aanihin niya yung kanyang mayamang ani. Na po, if you look at this negatively, sabi niyo, kawawa naman yung tao naglalakad mag-isa. Bakit kailangan magtrabaho pa siya at magpagal sa bukirin? Pang mga negative na tao, iba ang itsura, ang larawan niya. But if you're a positive person, you look at this man enjoying his ownership, his possession. Yung kanya pong malawak na tawag doon na bukirin. Purihin ang Panginoon. Now, it's a choice. I started with a picture of the man having a choice of what kind of a life he must enjoy. Praise the Lord. And there is a secret. The secret is always found in the word of the Lord. Ang susi at ang sikreto ay nasa salita at pangako ng Panginoon. Next slide. Praise God. Let's begin. Jesus said in verse number 10 of John chapter 10, Jesus said, "The thief's purpose is to steal and kill and destroy, but my purpose is to give them a rich and satisfying life." Sa New Living Translation, everybody say, rich and satisfying life. Mayaman at, ano may word na satisfying? Yung bang satisfied ka? Tanong ko lamang po, yes, kontento. Tanong ko lamang po, do you feel satisfied each time you come to our celebration in this service every Sunday? Nararamdaman niyo po ba yung pong tawag doon yung bang ganap na kagalakan kapag po kayo po ay dumadalo sa ating gawain? How do you express your satisfaction? Di ba may galak? Di ba mayroong pong tawag doon, wow, that's a wow day. Hallelujah. Yang dakila at napakasarap na araw, napakasarap na feeling, napakasarap. The word of the Lord said it's so true. The life that Jesus Christ is giving or had given you is not only an ordinary life. It is rich and satisfying. Satisfying, ang ibig sabihin ng satisfying yung bang, para bang, hallelujah, I can go to heaven right now. Yung ba sa sobrang kakontentuhan at kasayahan na meron ka, para bang pwedeng sabihin na, pwede na ako umuwi sa langit. Yung bang wala ka nang hinahanap pa, wala ka nang hinahangad pa. Yan ang uri ng buhay na pinangako at pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Wala ka nang hahanapin pang iba. Praise the Lord. Uri ng buhay na binigay niya at wala ka nang hahanapin pang iba. Praise God. I'm looking at rich and satisfied people. Kayo po ay larawan po ng mayayaman. Kaya, sabihin niyo sa inyong katabi, di ko alam, mayaman ka pala. Na po, mayaman ka pala, mga bigatin. No? Bigatin. Kapag mayroong magtanong sa inyo at mayroong kayong nakausap, sabihin niyo, pakilala ninyo kung gaano po kayo kakayaman. Hallelujah. At magugulat sila, nasaan ang yaman mo? Yaman ko ay sa malawak at magalak ng puso sa aking kalooban. Hindi kayang bilhin ng halaga ng salapi. Remember, it's so true and practical. Ang tao sa mundo, marami silang pera pero marami pa rin kulang. Ang kulang nila ay yung tinatawag na kakumpletuhan at ganap na galak ng puso na matatagpuan lamang sa Panginoon. I was in Germany, na-testify ko na po ito. One time I was preaching, itong mga Pilipinong mga naging German, mas masungit pa sa German. No? Nagtataka nga ako, sabi ko, para kayong mga German. Sabi niya, opo, mga German citizen kami eh. Kaya pala sabi ko.
pabiro na po. Pero sabi ko nga, bakit gano'n, no? Alam niyo, magugulat kayo yung mga German na mga asawa ng mga German. Takot yung mga German sa kanila. No? Takot, sumusunod yung mga asawa sa kanila. Pag sinabi ng asawang Pilipina, "Mupo ka!" Yes. Dahil mas matapang pa yung mga Pilipinang naging German kaysa sa mga original na German. So, nadadala nila ito kahit saan, kahit sa gawain. Minsan nagpipris po, biglang may tumayo. At sabi niya, hindi namin kailangan yan. And I was preaching about healing. Sabi ko, praise God, first time may tumayo. Hindi namin kailangan yan. Meron kaming health insurance. Sabi ko, praise God, sige po, binago ko po yung aking pong tema ng pagpipreach at tinungo ko naman po doon sa larangan po ng tawag doon, ng iba't ibang aspeto po ng pangailangan ng tao at may nagre-react. Sa health, sabi niya, hindi namin kailangan niya, may health insurance kami. Doon po sa kayamanan, marami kaming pera sa bangko. Di ko alam kung talaga sinasadya nila, nag-usap yung apat na yon. Pero, siyempre ako po'y challenge. It's so difficult na kapag ka nagpipits kayo, mayroong tatayo sa harapan mo. Sabi ko, wow, hindi ko na po naman pinahalata na gusto ko na umalis eh. Dahil kailangan mayroong makarating na mensahe sa kanila. And then of course, the Holy Spirit was working. Yung bang actual na salita ng Diyos na sinabing, huwag kang mangamba kapag ikaw ay humarap sa mga taga-usig, sapagkat ang Espiritu ng Diyos na magbibigay sa iyo ng tapang at ng talino, harapin sila. And at the moment, yes, glory to God, habang kinakausap sila, the Holy Spirit is talking to me. And then, may intention pala ang Panginoon doon, sinadya niya. Para sa iba, titigil ka na, offended ka, aalis ka. But then I was flowing along. And I was looking at, what is the Lord doing in the midst of this kind of a gathering? So, tinitest ako ng Panginoon, how strong can I become? And how am I able to present Him against all challenges? Literally. Parang sa iba, parang oops, mali yata itong aking natunguhan. But then I was looking at it as opportunities. Then sabi ko po, habang nagsasalita sila, hindi namin kailangan yan. Meron kaming maraming bagay na accomplish. I don't know kung ano itsura ko, pero parang bang nililibak ako sa gitna ng pangangaral. I don't know kung naimbitahan silang hindi ko alam kung aktivista sila, tawag doon, o mga ateista o sino man. But then I was thinking, merong ginagalawa ang Panginoon. I've been to many kinds of ministering and events. Minsan nga, nung mga panahon po noon, yung sa church pa lang, kapag nag-worship, may nagmamanifest ng demon-possessed na sumisigaw sa gitna ng pangangaral mo. Naranasan namin po yun. Minsan sasabihin niya, salita ka ng salita, hindi ka pa nagko-quiet time. Praise God. Paano mo nalaman? Di ba? Yung mga ganong mga intimidations ng kaaway, na ilalagay ka sa moment na talagang para ba, matitigating ka. But then I was flowing along, and then to the end of my challenges to them, sabi ng Panginoon, if they don't need my healing, if they don't need the riches that I'm willing to give them, if they don't need anything else, preach to them my peace. And then sabi nga ng Holy Spirit, preach to them my peace. Meron man silang sinasabi nilang yaman, meron man sinasabi nilang kalakasan, pang-pisikal, meron silang pinagmamayagban na kung ano-ano. Tanungin mo nga kaya sila, meron ba kayong totoong kapayapaan? And then, hush! Biglang tumahimik. Praise the Lord. At the moment the Holy Spirit was talking to me, this is what they need. Tunay na kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kalakasan ng kanilang kayamanan, ng kanilang karunungan at kung anong pinagmamalaki nila sa buhay. Ang tunay na kapayapaan. I was blessed when Bishop Willie ministered yesterday. Praise God, doon po sa anniversary ng ating pong mga kapatid na taga-Taguig, when he mentioned about that peace. Praise God, it's so clear in the Bible. Sabi, the kind of that peace is not temporal peace. Hindi po siya yung peace based on emotion, but peace that is living inside of you and is working for you and is working within you no matter what the circumstances may be around you. The peace na unshakable
ang iyong confidence sa Panginoon. Yung peace na meron ka pa rin joy kahit na malungkot ang kapaligiran. Yung peace na para bang, oops, kahit anong harapin mo, meron kang lakas na ihaharap doon sa mga pagsubok mo. The peace that not only gives you joy, but the peace that gives you strength. True peace from God is not just an emotional tranquility of mind and heart, but true peace of God, with it comes strength. Ang tunay na kapayapaan po ay may kalakip na kalakasan. Kalakasan saan? Kalakasan at katatagan ng kalooban kahit na adverse o salungat sa mga bagay na maganda ang iyong nakikita sa harapan. In the midst of troubles, you can have peace. In the midst of your challenges in life, you can have peace. And that peace, that true peace, is the peace that Jesus Christ alone can give. As He said, in this world you shall have troubles and tribulation, but be of good cheers, because I have overcome the world. So peace I give unto you, not as the world gives, give it I. Why? Because that peace is full of strength and joy and, praise God, assurance and security that no matter what happens, you will overcome. Because Jesus Christ overcomes. And so, nipinris ko po yung peace, tumahimik po silang lahat. Nag-apologize po yung tatlo, yung apat na para ba akong na-atake sa akin pong mensahe noon. Then after a while, they said, tama po, wala po kami niyan. At yun nga po ang mensahe, binabahagi ko po, wherever I go in Europe, because Europe, like America and Australia, are so affluent. Meron sila pong pwedeng ipagmayabang. They have the bragging rights, yes. Meron silang bragging rights. Pero, meron pa rin silang kulang. At yung kulang na yon, ang Panginoon lamang ang may kapangyarihang magkaloob at pumuno noon. And so, everyone and everywhere you go, people has a need. Walang pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Lahat ng tao may pangangailangan. At ang Panginoon lamang ang makatutugon sa anumang pangailangan ng tao. Amen? Praise God. In the same token, kayo po na narito ngayong umaga, ano man ang pangangailangan ninyo, ang Panginoon lamang ang may kapangyarihang tumugon doon. Praise God. Hindi ko isa-isahin ang pangailangan natin. God knows your needs. God knows your heart. God knows your reason. God knows your purpose. God knows your struggle. God knows your brokenness of hearts. Alam niya. Hallelujah. I don't know about you, but I can feel the embrace of God right now. There is this kind of anointing that somehow you may know and feel it, and you know that it's there. And I can feel it right now that the Spirit of the Lord's love and affection surrounds you and is trying to embrace you because He cares, because He knows that you need Him more than anything else. Hallelujah! Oh, hallelujah! That you may know that indeed you're special in the Lord. That you are not just a nobody. God made you somebody because of Him. Thank you, Jesus. Wow. Praise God, Kuya Willie. Hindi yata matatapos. As a verse 1 pa lang ako. Glory to God. Praise God. Because I'm so, hindi lang po, the word of the Lord struck me with those two powerful adjectives of what kind of a life we have. Rich and satisfying. Rich and satisfying. Sa ibang translation, common sa atin, abundant life. Pero yung abundant life na ito, di natin kayang describe. And so God is helping us by describing with the powerful adjectives of what kind of a life is this. This life that He is so willing and so gracious to have given it to us is a life so rich and satisfying. Praise God. Mayaman at kumpletong uri ng buhay. Bishop, stop sour graping. Alam niyo ba yung sour graping? Yung bang parang, kasi hindi mo makuha, hindi mo ma-attain, kaya na lang magko-comment ka na lang.
Kung positive ka, confession of faith. Kapag negative ka, criticism. Laging oppose. Pero pagka meron kang positive faith, confession of faith na lang. Because you're sour graping. Ibig sabihin ng sour graping, hindi mo kasi panararanasan, gusto mo achieve, hindi mo ma-attain, o magsa-sour grape na lang ako. But praise God, it is not sour graping, it is the promise of God. Pangako ng Panginoon, it's up to us to choose whether we will receive and apply and actualize them. Hallelujah. Nasa inyong pagpapasya. Binibitiwan sa atin ng Panginoon ang mga pangako niya. Sa atin ang choice, tanggapin o reject, unawain, resist, ikabuhay o baliwalain. But if I were you, I would choose the better. I would choose the best one. I would choose that which God really intends to provide you according to what He promised. Rich and satisfying life. Hallelujah. Praise God. So let's go forward. Next slide. Praise God. Siguro, jump na natin. I wish meron akong power clicker para dire-diretso na lang po ako. Living a life, everybody read this with me. Living a life with quality is a life lived at its best. Isang buhay po na may kalidad. Isang uri ng buhay na hindi pangkaraniwan ang ibinibigay at binigay na ng Panginoon sa ating lahat. And so as I was pondering about what kind of life that is at its best in its level, the Lord impressed upon me, the Holy Spirit impressed upon me this word quality. Quality. Kalidad sa ating salita. And then I received this simple yet so practical, praise God, revelation of what kind is a life that is lived at its best under grace. And it is a life with this quality. Then God, the Holy Spirit, then revealed to me yung pong mga sa acronym ng quality, what does and how does these letters symbolizes and represents. The first letter is Q. I shared it to you already. It represents and stands for a quiet heart, restful in God's unchanging love. Isang puso na mayroon pong kapayapaan. Tahimik lang. Hindi po siya rattled ng anumang mga bagay sa paligid. But his heart is quiet. Why? Because God is giving him and had given him the spirit of rest. Kapahingahan. Saan tayo dapat magpahinga? Sa pag-ibig ng Diyos na di nagbabago. Lagak natin ang ating mga pagsubok. Lagak natin at iwanan natin sa mapayapang kamay ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig ang anumang bagay na meron tayo. Kabigatan, katakutan, pangangailangan. If you are living a life at its best, under grace is a life that is lived with a quietness of your heart, resting and restful in God's unchanging love. Dito lang, pwede na tayo mag-rejoice. Ang Diyos lang nagbibigay ng kapayapaan at ng assurance na, bakit ka matitigatig? Why so cast down, O my soul? Put your hope in God. The psalmist says, bakit ka matitigatig? Ilagak mo ang iyong pagtitiwala, ang iyong galak sa kamay ng Panginoon. At kapag inilagak mo ito, siyang bahala. Bibigyan kanya ng dunong harapin ang mga pagsubok. I'm not suggesting na, bali-bali, bara-bara na lang. No. Bibigyan kanya ng pamamaraan. Bibigyan kanya ng tawag doon ng mga tama, mga kasangkapan. Para harapin ng mga pagsubok nga sapagkat nagpapahinga kayo sa kanyang paraan. Praise God. Quietness of heart represents and stands for and even manifests what kind of a life you have. Kung merong pong mapayapang puso tayo na nakapahinga sa hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Quit thinking that God hates you. Quit thinking that God is mad at you. Quit thinking that He is angry. No. Quit thinking negative thoughts. Quit thinking that you are nobody. Quit! And let the
quietness of heart prevails sa maraming bagay sa inyong buhay. Can you say amen? Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Leads me to introducing something that is so important. Bakit mga tao po, lalo tigit mga Kristiyano, naging Kristiyano na nga, pero parang ang buhay po'y hindi pa makikitaan ng pananagumpay. Why? Because they are still, in my next acronym of U, under quality, next slide, U stands for the unshackling or the unchaining or unlocking of your heart under and from the bondage of shame and guilt and condemnation. Huwag kayong magulat na may mga Kristiyano pa rin na nabubuhay sa kanilang mga multo sa nakaraan. At dahil doon, gumagalaw sila na para bang di nila natitiyak kung anong kanilang hinaharap. I heard it many times over, I preached it many times over, that if you are not willing to unshackle yourself from the past, you'll never be able to embrace your future. Kung hindi niyo po pinagpapasyahang palayain kayo sa tanikala ng nakaraan, hindi niyo nayayakap ang darating na panahon at ng inyong kinabukasan. Remember, the Lord promised you hope and a good future. And that promise in Jeremiah 29:11 will not be realized if you are still in bondage of your past. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Na makipag-isa tayo kay Kristo, tayo po ay biniyayaan niya ng kalayaan. Di lamang kaligtasan, kundi kalayaan din. God set us all free. Malaya na tayo sa sumpa. Malaya na tayo doon sa mga condemnation or condemning spirit of the past. Huwag niyo nang hayaang magmulto ang inyong nakaraan. Po, meron pong magkasintahan, bago sila magpakasal, sabi nila, siguro mainam bago tayo magpakasal, maging totoo tayo sa isa't isa. Let us be honest. Sabi ngayon, oo nga, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo yan eh. Nagsalita yung babae, sabi niya, natatanggap mo pa kaya ako kung sasabihin ko sa iyo na ako ang babaeng may nakaraan? Sabi niya, oo naman. Sabi nung lalaki, dahil tatanungin din kita eh, ako naman ang lalaking walang kinabukasan. Praise God. Nagkasundo sila. No? Sabi ng babae, ako yung babaeng, iya akong sabihin sa ito, pero meron akong nakaraan eh. Sabi ng lalaki, huwag ka mag-alala, ako naman ang lalaking walang kinabukasan eh. Praise God. Now, sometimes your life is affected by the ghost or the things that you still carry on from the past struggles, past challenges, past mistakes. Isang araw meron pong preacher, pumasok po, dala-dala yung kanya mga maleta, bit-bit, sabi, nagulat yung tao, sabi niya, aalis ho ba kayo, pastor? Dala-dala niya sa likuran niya yung mga maleta, hindi siya magkanda ugaga. Ginamit niyang illustration, sabi niya, marami sa atin po dito, pumasok po, dala-dalang kabigatan. Di magkanda ugaga, samantalang pinalaya na po tayo ng Panginoon. If I could use that illustration, bibit-bitin ko si Pastor Hill. Ano po? Bilang kabigatan. No? Pero yung dinadala kong kabigatan, nagagalak dahil hindi siya ang dahilan eh. Si Pastor Hilma, siguro gusto tumalon. No, hindi ako kabigatan mo. Meron tayong ganun eh. Pinipilit natin yung ating nakaraan ang maging gabay ng ating buhay sa panghinaharap. No! It should be Jesus. It should be His promises. It should be His word. It should be His declaration. It should be what He have done and what He had completed and finished on the cross. Yun pong ating pong maging pamantayan. One time I was invited and blessed with opportunity na magkaroon po ng therapy. Yung ilang po, pagpapasalamat ko ito sa Panginoon because it's so rare. Minit ko po itong mga kapatid po natin na sa Doha, pero narito po sila sa Pilipinas ngayon. Yung pong sa music ministry ng ating pong gawain po doon, ay
Ang nanay po niya ay meron pong ALS. Alam niyo ALS? Yung pong kinakain ng parang bakterya yung kanilang katawan na dahil doon nagiging paralyzed sila. Nagsisimula sa paa, tumataas, maakyat. Ngayon po, si Nanay Linda Magadia, I can mention her name, narito na po sa bewang niya po yung paralysis niya. Na wala siyang tawag doon yung muscle or monitor control. Yung ALS po pala, hindi apektado ang isip mo, hindi apektado ang pagsasalita, apektado lang yung pong nerve mo na wala kang control. Parang pag umupo siya, talagang bumabagsak po yung kanyang, hindi niya makontrol. Kung saan bumagsak, ganun na lang. Kaya ang ginawa ng doktor, tinali yung kanyang dalawang hita para po, kung babagsak man, hindi masagwa. No? And so, dinalo ko po sila. I prayed over si Nanay Linda. Di ko alam, yung aking pupuntahan pala is but a very, very special, highly special laboratory po, therapy. Alam niyo kung gaano ka-special? May dedicated room doon si Imelda Marcos at si Enrile. Sa kanila yung room. Sabi niya, dito po yung kwarto po, private room po ni Senator Enrile. Ito naman po kay Madam Imelda Marcos. Then special treatment owned by a Greek. And then, binigyan po ako ng opportunity na enjoy ito. Sabi ko, kaya pala naman mga, kahit matatanda na yan, lalakas pa rin itong Senator Enrile at sina Imelda. Meron pa silang special treatment. Therapy. Oxygen chamber. Meron po mga spine love. Alam niyo po, nagulat ako yung kwenta doon po sa board. Yung po lamang terapiya na parang wala namang kaibahan. Siguro gadget lang ang pagkakaiba. 12,000 ang halaga. 30 minutes treatment. Yung pong oxygen chamber, 25,000 ang halaga. 30 minutes treatment. And then iba't iba po, ang tatas ng sabi ko, hindi ako makakabili man lang ng ano dito, sa halaga ng pong 30 minutes na treatment. And our sister and brother who is but a member of that place purchased their membership for 2.3 million pesos. Unlimited! Kaya pala sabi ko, kaya pala Sister Mylene, Brother Roy, ganyan ang itsura nyo. Sabi niya, Bishop, pure grace sila. Talagang they're living their best life. Sabi niya, Bishop, pangunahin po ang grasya, pero ito po ay aming pagpapalang tinanggap. We are enjoying life. And nais namin pong ma-experience po ninyo ito. Ngayon po, binigyan ako ng gadget, nandiyan po sa bahay, na napakamahal. Sabi ko, kano ba ito? Kung sasabihin ko po ang presyo, magugulat kayo. Pinadala sa akin, sabi niya, gamitin po ninyo pagbalik niyo sa Doha. Paggamit niyo kay Bishop Willie. Paggamit niyo po sa inyo mga kapatid, let them test it. Pag tumungtong kayo, praise God, 30 minutes lang, para kayong kinukuryente mula pa pataas. Pag lang sumobra, tataas na rin ang buhok nyo. Sabihin na, praise God. Electromagnetic treatment, advanced na ginagamit ng mga astronauts. Kapag bumababa sila sa lupa, yun agad ang sinasalang sa kanila to, praise God, neutralize and even yung kanyang tawag na decompression treatment. Wow! Sabi ko, when I was there, sabi ko, ini-enjoy ko. Wow, di ko kayang i-afford ito, but I'm here, blessed to enjoy it. Bakit ko sinasabi ito? Because they made a choice. They realize that they are blessed with the best life. Pero hindi kailangan maranasan natin yung para sabihin natin tayo nga may kalidad na buhay. Siguro kung sa atin man, di natin kayang tumbasan ng halaga yun, ay magkakasya na lang tayong umupo sa sopa. Kung tayo napapagod, kumuha ng banayad whiskey, at sabihin natin, praise God, banayad whiskey. Biro lang. Kasi pag naalala namin, yung pong joke ni Dolphy, sabihin, we have so many ways to relax. And your spirit can be relaxed if you are in the Lord, kahit nasan pa tayo. Di ba, Brother Ramon? Praise the Lord. Ano, pinapakilala ko si Brother Ramon Olarte. Kung kilala niyo po yan, di niyo tatabihan yan. Kaya nga wala nakatabi sa iyo, Mon, eh.
Dahil dating siga sa aming baryo yan. Na po, siya po ang pag tumayo sa gitna ng kalsada, sarado ang daan. Yes. Dahil takot sa kanya, sa aming baryo, nakakilala sa Panginoon. Ngayon po si Brother Ramon, nagpapatuloy sa Panginoon kahit maraming mga hamong dumaan sa buhay. Why? Because he chose life. He chose best life. Brother Ramon, kaya lang, konti lang oras ko, tatawagin sana kita mag-preach eh. Pero, Kuya Willie na lang mag-schedule sa'yo. Praise God. Naalala ko lang po, nakita ko lang kasi merong liwanag dyan sa lugar na yan. Kaya nakita kita. Praise God. Remember this. You stands for unshackled or unchained from the bondage of guilt, shame, and condemnation. Huwag niyo nang hayaan. Magpagkakamali natin sa nakaraan ang maging gabay ng inyong kinabukasan. Yes, mag-aral tayo sa ating mga naging karanasan because it is so popularly a quote. A person, anyone who forget history is deemed to repeat it. Sabi po ng expression sa political jargon. Sabi niya, anyone who forgets history is deemed to repeat it. So, ganun man, practical sa ating buhay, ganun din pala. If you are living in your past and if you want, of course, not to learn from the past but live it today, hindi po maaring kayo po ay makakita ng isang magandang uri ng buhay kung lagi ang nakaraan ninyo ang inyong pinahaharap sa inyong kinabukasan. Choose to leave the past behind and be ready to enjoy your present towards your enjoyable future. Because God promised what He says is bound to happen. Jeremiah 29:11, paborito natin. I know my thoughts concerning you. I know my plans concerning you, a plan not to destroy you, but to give you hope and a future. Yan ang pangako ng Panginoon. Panghawakan natin yun. Amen? Praise God. So, set your heart and your mind free from the spirit of the bondage of your guilt and condemnation and shame in the past. You know what religion is doing? Para makontrol tayo ng religion, lagi nilang pinapaalala sa iyo ang pagkakamali mo. Lagi kang pinapahiya. Gini-guilt trip ka. Laging mayroong spirit ng tawa ng pasaring sa iyo. Na parang, uy, dahil ikaw nagkasala, ganito, ganyan ang dahilan. Kaya kami namalas dahil ganito, ganyan. Marami silang pananakot, marami silang spirit of condemnation, condescending, judging, shaming, criticizing, and breaking of hearts. That's what religion does. That's what tradition does. Lagi kang kinukondena. Remember this, kung mayroong mga gawain na ang highlight nila ay ang i-condemn kayo, run away from it. Hindi yon ang design ng Panginoon. Kung mayroong mga gawain na ang design nila at gusto mangyari ay balik-balikan mo yung mga pagkakamali mo sa nakaraan, run away from it. Hindi yon ang lugar para sa iyo. Because the place of God's joy is always a place of peace and freedom. Liberty and joy. The balanced life is a life lived with freedom and liberty and joy. Yan po ang uri ng buhay na meron po tayo. Can you say amen? A stands for, why is it life, a life lived at its best? Because A represents an assurance. Next slide. Praise be the name of the Lord. An assurance of His immeasurable favor. Assured of God's immeasurable favor in all areas of your life. Wow! Ang pabor daw ng Diyos sa lahat ng area ng buhay mo. Hindi lang pang-espiritual. Hindi lang po sa pang-emosyonal. Kundi lahat ng area ng buhay mo, saklaw ka ng pabor ng walang sukat. Ang pabor ng Diyos. Can you say amen? So if you want to guide your life, if you want to enjoy your life, make it a choice that you bring in God's favor in everything you do. Hayaan ninyong grasya ng Panginoon ang magiging kalakasan at gabay ninyo. Ang habag niya,
Hindi ang ating pinagmamalaki, pinagmamayabang na makarunungan at kakayahan, kundi hayaan nyo ang grasya ng Panginoon ang siyang maging panuntunan. Dahil kapag ang grasya at ang pabor ng Diyos ang panuntunan ninyo, walang dahilang matalo kayo sa inyong buhay. There's no reason and there's no room for failure. Can you say amen? Why? Because God is assuring you of His immeasurable favor. Favor is simply grace. Ang pabor po, yung high favor ng Panginoon is another definition and expression of God's kind of grace. God's grace, the Lord's grace, is His immeasurable favor. Can you say amen? In all areas of your life. Meron bang may sakit sa ating kalagitnaan? Let the favor of God's healing flow in your bodies right now. Meron ba kayong challenges sa inyong mga buhay? Let the immeasurable favor of God strengthen you, whatever kind of challenges you may be facing right now. Meron ba kayo pong mga pagpapasyang desisyon? Let the immeasurable favor and grace of God rule and guard your mind. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Wala akong pwedeng sabihin ko, I would explode. Praise God. Doon po sa overflowing assurance of God in me. And I would like everyone to experience the same. Because what God is doing and what God has given me is available for you. Para sa ating lahat ito, walang exclusivity. Walang exclusion at walang exclusivity. Tama ba yung word ko? Exclusivity, I should say. Praise God. Wala pong pinipili, walang tinatangi, wala pong tinatawag na exclusion ang Panginoon sa kanyang grasya. All are welcome. Everybody is welcome. Tayo po ay inaanyayahan pa nga niya. Hallelujah. And if you are inside, if you are flowing in the grace of God, it's yours. Glory. Can you say amen? Now, let me go to my message. Introduction lang po yun eh. Biro lang. Magmamadali po ako dahil tayo po mag-celebrate pa ng communion. Now, L stands for living in the love of Jesus. Take note of my added word, overflowing to others. L stands for a life lived at its best because it is a life lived under, influenced, impacted, energized, guided, and strengthened by the love of Jesus. Don't you know that Jesus' love has power in it? May kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. It's not just emotion. Oh, madaling sabihin, meron akong pag-ibig sa puso. Galak na galak ka. Kasi sa emotion mo, talaga may saya. But don't you know that that emotion expresses the love of Jesus has power in itself? Love of Jesus equals power. Kasi akala natin yung powers but demonstration of something mysterious manifesting, miraculous manifesting, something dynamic, something sensational. Kapag sinabi natin, pinag-usapan natin ang power of God, we always think about the sensational, the most dramatic, the most awesome, unthinkable, manifested miracle of God. But don't you ever demean the love of Jesus is power in itself. Ang pag-ibig ng Diyos ay kapangyarihan. Kaya kung meron nagpipray, Lord, give me power, I would tell them, Lord, give him love. Let him understand that your power is your love. Never heard this before, but it is so true. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihan. Paano hindi ka masasabing may kapangyarihan? Di mo kayang patawarin yung tao kung walang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, di mo magagawa yon. May kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos kung merong nangangailangan na gusto mo at kailangan mong abutin. Kapag walang kapangyarihan ng pag-ibig, hindi mo gagawin yun. No amount of power so dramatic, no amount of power so miraculous can induce and fuel a person's heart to do something beyond himself. Unless otherwise,
That power is because of the love of Jesus. Kaya kung kailangan nyo ng kapangyarihan, the highest definition of this kind of power is described in 4-letter words, L-O-V-E. The love of Jesus is power in itself. Why did Jesus perform miracles? Because He had compassion on them. And each time Jesus performed miracles in the Bible, basahin ninyo, bago niya gawin ang mga himala, before that, preluded or introduced by the word, Jesus had compassion on them. And the word compassion is the expression of the love of Jesus. Kung wala ang compassion ng Panginoon, wala ang love ng Panginoon, no miracles will manifest. Kaya ako po nagtataka. Some preachers and some evangelists are claiming the power to themselves. Kung babanggitin ko mga pangalan nila, ay baka tayo mademanda. Pero kilala nyo sila. Pinagmamalaki yung kanilang kapangyarihan. They don't have even the guts to tell, it's not their power. It's not even their ability. It's not their oracle. It's not the manner they preach. It's not the manner they introduce anything they want to tell people about. But they forgot to introduce that power manifesting is all because of the love of Jesus. Anyone wants miracle today? Gusto niyo ba ng himala ng Panginoon ngayong umaga? Literally, I'm so excited about this. Pinag-uusapan namin ng mga pastors, bakit parang wala ng himala sa churches ngayon? Na parang nagkaroon na, desensitized na sila sa mga katulad na nararanasan namin noon. Mentioning Brother Ramon. Praise God. Brother Ramon, kung papakilala kita sa kanila, baka hindi ka nalapitan no? Pero binago ka na, di ba? Brother Ramon talagang wala pong lalapit sa kanya, hindi niya inuumbagan. Dahil punong-puno siya ng galit at tapang. Sa kanyang sarili, kala niya siya may-ari ng aming baryo Pineda. Lalo pag nalalasing yan. Pero nung binago ng Panginoon, hindi maniwala yung mga kapatid niya Nanay niya at mga kaibigan at pinsan. Pero mayang-maya, nasama na rin mga pinsan niya, mga adik, mga pinsan niyang lasinggero. Dahil nakitaan siya ng patutuo. Kaya niya kayang gawin yon sa kanyang sarili? No! It's power! The love of Jesus in him na nagpabago ng kanyang pagkatao. If you want miracle today, let's ask for God's love to manifest and to overflow in our midst today. And I tell you, we cannot limit the miracles that God will manifest today. Hallelujah! Himala after himala, himala after himala ang magmamanifest sa ating buhay kung hahayaan natin ang kapangyarihan ng pag-ibig ang mamayani sa ating puso at kalooban nga. Can you say amen? Praise God. Who needs the miracle of God today? Say it. Lord, I need your love. I want to live in your love so I would have this miracle of power that only you, Lord, can provide. Thank you, Lord. In all areas of my life. Glory to God. Test natin. Sino po ang mga may sakit ngayon? Kanina pagpasok nyo, iika-ika kayo. Subukin nyo nga. Igalaw nyo yung mga binti ninyo. Let's see. Praise God. I have faith to believe. The love of Jesus has power to heal. The love of Jesus has power to set your troubled hearts free. The love of Jesus have the power to assure you, Hoy, Bishop, tapusin mo na yan. Meron kong kakausaping tao na kailangan magbayad sa akin o babayaran ko. Test it. Let the Spirit of God's peace and calmness rule your heart by the power of love. Kaya nga merong kanta, the power of love. Hindi ko lang alam kung saan niya nakuha yun. Pero it's filled with emotion. The true power of God's love is available for anyone who believes that Jesus Christ alone has that power to give you, to enjoy, to live. Wow! Kuya Ate Sitas, it's but a revelation for me standing right now. Hallelujah. Pinapabalidate ko sa ating mga theologian yung aking mga sinasabi. Praise God. First time I say it, but it's so true. May kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Can you say amen? So L stands for a life lived at its best when you live it in the love of Jesus
please overflow love, overflowing to others. Sabi nga ni Bishop Willie kahapon, praise God, masaganang buhay po yung meron ka ng sapat para sa'yo. Pag yung may sobra, para sa iba. And that's the life that we are to enjoy and to live. Because God alone can do that and provide that. Yung sapat para sa atin, yung sobra para sa iba. Kaya po kayo narito para kayo po ay bigyan ng sapat ng Diyos ng kanyang kapangyarihan at galak. Sapat na kapananampalataya, sapat na kaunawaan, sapat na karanasan sa biyaya. Sapagkat pagkatapos niya kayong bigyan ng sapat, nais niyang i-overflow o bigyan ng dagdag upang kakitaan tayo ng buhay na naglalarawan ng mayamang biyaya ng Panginoon, binibigay natin at binabahagi sa iba. Wow. Wow! And I speak God's power, and I speak God's word, that this church is bound to overflow, to abound, and to overflow. I declare it in Jesus' name that God's design for our church, the Life Giver Church worldwide, is a church that is abounding not only with sufficiency, but with the overflow of His goodness, His love and power and blessings, reaching, touching, blessing, changing the lives of others. Hallelujah! And there's a challenge. Narito kayong umaga because God is charging you to become the oracle and the speaker and the introducer of the things that you enjoy in this celebration this morning. Meron kayo ngayon pong responsibility. Kayo po'y binibigyan ng responsibilidad ng Panginoon mula ngayon. Ipamahagi po ninyo sa iba ang nararanasan yung galak, kapayapaan at biyaya niya. Wow! You know why sometimes I enjoy preaching and sharing about giving? Because if I preach giving, before it manifests to people, I will be the one to receive it first. Kasi ang channeling ng Panginoon po ay pinadadala niya sa tamang channels. If you preach love, God will confirm the message with love. If you preach power, God will confirm the message with power. If you preach grace, the Lord will confirm your message with grace. He is duty-bound to perform and fulfill that which He promised. Yan ang character and nature ng Diyos. Kapag may binitiwan ng mga ngaral sa gitna, receive it. Because what is preached and what is spoken must be confirmed by the power who had given them the unction to say so. Kaya ako po nakikinig. I want to receive something from the minister, from the preacher. Because God is bound to confirm that which He preached and He had spoken. Kaya nga po, pag ako pa nagpipreach po kami, patawarin niyo po kami kung minsan we overbound ourselves with the limitations and the parameters of our teachings and our time. Why? Because it's overflowing. It is uncontainable. Hindi mo siya makontain sa sarili mo. One time, sabi nung anak ko, meron kasi pag-uwi niya galing sa school, sabi niya, Papa, yung teacher ko, anointed. Full gospel po. Alam na nung bata ni Leslie, yung anointing tsaka yung full gospel. Bakit mo nasabi, anak? Kasi pagka po siya nagtuturo sa amin, on the right, woo! On the left, woo! On the, woo! Kasi yung tinignan niya, woo! Para daw sa mga preacher lang na kapag kapuspos eh. Anointed daw yung kanyang teacher ng PE kasi bawat move, woo! Woo! Why? Sabi ko, anak, hindi ganoon. Kaya nasisigaw si Bishop Willie, si Tito Willie kapag ganoon is because nag-overflow sa kanya yon. Di niya kaya i-contain. Pero huwag niyong gamitin na pag magbabayad kayo sa jeep, woo! Baka mabangga yung driver. Praise God.
tahimik chance yung sarili niya lang sabihin. No po, naalala ko po yung bago-bago kami sa Panginoon, may nabaptize ng Holy Spirit, di niya raw kayang pigilin yung pagtatangs niya. Dahil Satanist, di ba? Kuya Willie, taga Bacoor. Praise God. Satanista. Na born again ng gabing yon, nabaptize pa ng Holy Spirit, at magsimula umuwi, inaakay, isang linggong nagtatangs. Tapos po na magbabayad sa jeep, dahil di daw niya mapigil. Hanggang natutunan niya ang balance. Na po? I'm not suggesting na sigawan niyo yung driver. Woo! Quiapo! Woo! Pineda! Woo! Bagong ilog. Praise God. Pero na lang kung anointed din yung driver, sasabihin, Amen! Woo! Why am I saying this? Because you cannot contain the overflow. You cannot contain them. You have no room to fill them up. Wow, Kuya Willie, I am declaring, praise God, confessing, prophesying, this is the beginning of something wonderful at the Life Giver Church worldwide. Wow, receive it. Let's celebrate and thank God for it. Everybody say, wow! Hallelujah! I believe. Blessings receive. In Jesus' name. Wow! Hallelujah. Woo! Glory to God. Why? Because the love of Jesus that overflows in your heart is uncontainable. Pagugulat nga yung kaaway mo, bakit ba ako tinitreat? Kasi mahal ka ni Jesus eh. Remember this experience of mine in Seattle? Praise God, influenced and praise God, instilled by the Spirit of God. Lumapit po ko doon sa kiosk ng Seattle's Best. Nakita ko kasi malayo pa lang, lalaki po doon, gano'n sa kanyang balbas. Kapatig, mataas na taot, veterano as I could see him. Pero nakatayo lang siya dahil tagal niyang tinitignan yung board. Obvious na bomb. Sa amin, ang bomb, ibig sabihin homeless. Obvious yung bomb or homeless. Kaya, nagbayad ako at bumili ng kape dahil nagmamadali ako papunta kay na Brother Angel isang February ng winter morning. Then, pagbayad ko dun sa aking kape, sabi ko dun sa cashier, I have this $5. Can you please, praise God, give the guy what he wants with this $5 amount. Tapos umalis na po ako. Pag-alis kong ganyan, sumisigaw yung lalaki sa akin. And then sabi niya, hey, come back here! Come back here! Sabi ko, na-open ko yata yung mama. Then sabi niya, why are you doing this to me? Kasi halata niya na ako nagbayad nung kanyang kinakaining kape at tinapay. And then sabi niya, lumalapit, hawak yung tinapay, nagmamadali. Ako naman nangangatog dahil sabi ko, naku po, na-open ko pa yata yung mama. Kasi sa States, gano'n eh. Tutulungan mo na, may pride pa eh. Bakit mo ako tinutulungan? Kaya ko pa. Kaya huwag kayong basta magtutulak na naka-wheelchair doon, baka kayo mademanda. Until mag-request sila. Kaya wala kang magawa kasi may mga rights sila eh. Meron silang pride, may silang ego. Di ka pwedeng bastang lalapit at tutulong, baka mademanda ka. Kaya gano'n tayo mo lang sila mag-request. And so that guy, sabi ko, na-open ko yata. Kaya nung lumalapit na sa akin, ako naman po nangangatog. Sabi ko, hawak ko yung kape ko. Eh, malaking tao na merong tsurang galit na galit, pero hawak niya yung tinapay tsaka yung kapeng, alam ko ako nagbayad. Tapos sabi niya, bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit? Hindi, wala akong maisagot. Sabi ko, because I want to bless you. Why? Because Jesus loves you. Nung marinig yung salitang, Jesus loves you, biglang yumuko. This is so dramatic. Kapag dating natin sa langit, sasabihin ko, Lord, paki-replay nyo nga yung ganang experience. Makita nila yung sinasabi ko nangyari nga. It's not a made-up story. It's my experience. That's why it changed my perspective about ministry. Completely. 180 degrees. When I spoke to the guy and said, I do this because Jesus loves you. And then yung lalaking galit na galit kanina, biglang yumukot, sabi niya,
nobody tells me and told me that somebody loved me. Walang nagsabi sa akin na may mahal niya ako. But you. No, not me. It's Jesus who loves you. And then without drama, sabi niya, can you please tell me more about this Jesus who loves me? And sabi ko, yes, sure. Bigla ako nagkaroon ng pisay. Come on, let's go. Punta kami sa sulok. Nagkwentuhan kami, nag-coffee fellowship sa isang sulok until the man got saved, receiving the love of Jesus. There is power in the love of Jesus overflowing to others. Kaya huwag niyo kakalimutan. Minsan, na Bishop Philip pag nasa Amerika, may mababayad, nadidelay yung pagbabayad sapagkat mayroong naunaha na kulang ng barya. Nag-struggle, minsan naiinis na yung cashier pagkat kulang ng barya. The Lord sometimes approached me, kaya may dala ko mga barya because I want to be an opportunity to bless others. Sikreto lang ito, no? Si Matt Ranillo, napahiya sa parking doon sa West Hollywood dahil kulang ng barya. Nakita ko siya ba? Sabi ko, hindi man siya kilalang si Matt Ranillo eh. Sabi ko, can I help you? Sabi niya, yes. Sabi niya, Pilipino ka? Sabi ko, oo. Sabi ko gano'n. Kanina pa ako dito, nahiya na ako, pinapahiya na nga ako, kulang ko ng barya. Ay, ganun ba? Ito, binigyan ko po siya ng barya. And then nakalusot yung kanyang kotse. Pagkatapos, tumigil siya paglampas ng parking. Kinausap ako, sabi niya, kaibigan, daming Pilipinong dumadaan dito, hindi ako pinapansin. Pero sabi niya, bakit mo ako pinansin? Sabi niya, hindi. Sabi ko kasi, nakita kong meron kang pangangailangan. Naging magkaibigan kami ni Matt Ranillo. Gusto ko pang tanungin, kumusta si Manny Pacquiao? Baka ako bugbugin eh. Praise God. Baka magkamali. Meaning to say, if you have opportunity to demonstrate that love, it will impact the lives of those people around you because the love of Jesus has power. Can you say amen? Hallelujah! Kaya, praise God, be ready to be the minister of God's love to others. Simulan natin sa ating mga mahal sa buhay. Simulan natin sa ating asawa at mga anak. Simulan natin sa kamag-anak. Simulan natin sa ating mga kapitbahayan. Makita sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. And I tell you kung gaano mababago ang atmosphere sa inyong kapaligiran, sa inyong tahanan. Whoa! Can you say amen? Praise God. Praise God. Pwede na akong tumigil no kay Willie? Praise God. Pwede na. Sabi niya, tigil na po. Na-introduce ko na yung letter L, so sunod na lang yung ITY sa pagkakataon po. So, siguro madaliin ko lang, kaya lang, I don't want just to share it with you. I want it for you to, praise God, to receive it, immerse it in your heart, and let it be a choice that you have to make. Ito mga pangaral po namin is but we are just nilalatag lamang namin sa inyo mga choices. Pinabahagi lang namin sa inyo mga pagpipilian ninyo and it's up to you to choose them. You are not obligated to live them. But if you choose to live them, we are rejoicing with you. But if you choose to reject them, we pray, nawa, mag-speak sa inyo Holy Spirit na mag-manifest ito sa buhay nyo later on. So there's nothing, praise God, that we cannot celebrate today. This praise, this opportunity, this preaching is but God's offer to you. Inaalok niya lang sa inyo. Kung pipiliin ninyong tanggapin, praise God! We will celebrate with you. But kung mamaya pa kayo magpapasya, praise the Lord! Dahil hindi kayo nagkamaling magtungo sa lugar na ito para pataniman ng binhi ng kanyang katuruan. Can you say amen? Praise the Lord! Pero kung gusto ituloy ko, praise God, I am always ready. Energized. Praise God. Pero baka pagalitan ako ng may-ari ng church. Biro lang. Praise God, ang pinuno ng ating church. Glory to God. So, praise God, siguro, isa na lang po kay Willie. Praise God. Next letter is letter I. Pero bago yun, thank you. Napaalalahan mo ako doon po sa illustration. Praise God, that one. Ano napansin niyo po dito?
The definition of this is but the ministry of love shared to others. Sabi po din sa akin, ginamit na description and illustration, humanity starts with charity. When God created man and woman, He created them with the inspiration of His love for His creation. Kaya ano pa man ang kinreate na Panginoon si Adan at si Eva, ito'y bunsod ng pag-ibig niya. Wala siyang ibang motive, hindi para ego. Sa ego niya, no. Kinreate niya ang tao dahil ito'y bunsod ng pag-ibig niya. Humanity starts with charity. The word charity is mentioned in the Bible in the King James Version around 250 times, which speaks about love in the original Old English word. So, if you are to define it, humanity begins with God's love. Ibig sabihin, ang tunay na halaga ng buhay ng tao ay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos lamang. Hindi sa kaya niyang ginawa at gagawin. Humanity with quality, it starts with charity. And that charity means the grace of God, His love. Praise the Lord. Then I illustrate to you that humanity, this for charity, is expressed and overflow with others, reaching out to others. That's your life. Yung buhay po na ikaw lang ang nag-i-enjoy, hindi quality life yun. Pagka ang buhay mo, na isi-share mo sa iba, ang gandang bagay na ginawa ng Panginoon sa iba, yun ang quality life. Narinig nyo na sa akin. Kami po ni Kuya Willie, if given a time, we play golf. Mura-mura sa States ang golf eh. Kaya pagka nakikita kami, tara, tayo sa green. So, kami po excited, naglalaro kaming golf na magkakapatid. You know, playing golf is challenging. Dahil ang kalaban mo, sarili mo. Wala kang pwedeng sisihin eh, kundi ikaw. So you have to be disciplined in playing. You have to know the technique. You have to have the joy and enthusiasm to at least do it right. So, ang panaginip ng mga golfers, lahat ng golfers, professional and not so professional, ay maka-experience ng hole-in-one. Yung bang isang palo mo pa lang, shoot na, yung bola mo doon sa 350 yards na green. Himala yun eh, actually. Pero iba talagang may style and technique para gawin yon. Pero imposible talaga. Parang swerte lang. Kung maka-hole-in-one ka. Napakakaunti ng bilang ng tao nakaka-hole-in-one. Sapagkat may mga factors, yung hangin, yung technique, yung bola, yung swing mo, yung green, lahat yun. Tapos ma-hole-in-one mo. Miracle! But then, for example, if you're playing golf and naka-hole-in-one ka, dahil kapag naglalaro kami ng golf, mas maina, mas maaga dahil ayaw namin ma-press yung mga susunod sa amin eh. Nakalaro namin sina Ogie Alcacid dyan sa may seat Capitol, na Willie Revillame. Kaka-press yun, nasa likod namin eh. Sila nagpupustahan kami, ano lang, enjoy lang. So, minsan pinaparaya namin sila, sige, mauna na kayo. Pero gusto namin maglaro ng umaga, dahil wala ka pang pressure na mayroong susunod sa iyo. So when a golfer desires to have a hole-in-one, at kung sakaling nagpunta siya doon ng madaling araw, pagpalo niya, tapos hole-in-one, kaya lang nag-iisa siya. Siguro kahit na anong celebration niya. Walang kwenta. Dahil siya lang ang nakakita noon, kahit na ipagmayabang mo pa, "Oy, naka-hole-in-one ako! Alam niyo ba?" Sabihin, ewan ko. Di namin nakita eh, walang ebidensya. No? And praise God, same is true. How can we say that we are living under grace and we are enjoying love and life of God if you're the only one enjoying them? You have to have others share with your joy. You have to have others share with that love. You have to have others share with that blessedness of yours. Can you say amen? Glory to God. And that's a wonderful life in God under grace. Can you say amen? Last but not the least po, iwanan ko na lang kay Bishop William T. and YTY. Praise God. It's the word I. Praise God. I. Next one. Praise God. I. Everybody read it with me. I stands for inspiring others with your
blessedness. Don't you know that if you say you're blessed, and if it's a real blessing, you will impact and inspire others? Glory to God. Kaya po, mag-desire tayo ng mga best na kayang ibigay ng Panginoon under the spirit of contentment, overflowing with God's spirit of blessedness. Because your being blessed will surely impact and influence and inspire others. Praise the Lord. Walang masama mag-aspire tayo na yumaman. Walang masama ron kung ang inyong kayamanan gagamitin nyo ng mayroong pong pakay na ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon. At kung meron kayong bababahagi na noon. At kung sakaling kayo payamanin, huwag nyo makakalimutan ang mga pastor. Praise God. Dahil sa kanilang panalangin, at bumalik sa lono. Praise God. Dahil sa kanilang mga panalangin at pagpapanyagi, na kayo po'y mapagpala sa kanilang panalangin kayo nabiyayaan. No? Praise God. Ang ibig ko po sabihin, if your life is really a life lived at its best with quality, your life must inspire others with your blessedness. The Word of God. And then I will end, Kiwili. Praise God. Sa next slide, gamitin ko pong testimony po ito. The Bible says in 1 Peter 3, verse 16, New Living Translation, "But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then if people speak against you," maaaring naiinggit, maaaring masamang loob. If they speak against you and they want to persecute you, they will be ashamed. Sabi po dito ni Peter, when they see what a good life you live because you belong to Christ. Kahit daw persecutor ninyo, lalambot ang puso. Kahit daw kaaway ninyo, makikipagbati sa inyo. Kahit yung mga naiinis sa inyo, babaguhin ang kanilang mga iniisip laban sa inyo. Pagka nakita nila, ang sabi ng Bible, when they see the good life that you live because you belong to Jesus Christ. Praise the Lord. Now you don't need to struggle to show yourself off. All you live is to live your life under grace and let that love overflows. Na kahit daw kaaway ninyo, makikipagbati sa inyo, kahit ng mga taong inis sa inyo, gusto kayong makausap dahil nakikita nila sa inyo ang mga biyayang umaapaw dahil kay Kristo Jesus na nananahan sa inyong mga buhay. This is that kind of life. Na wala ang meron ng iba. As you said, na wala ang iba na meron tayo. Under grace. Kaya hindi natin ito kayang ubusin sa kaunawaan itong mensahe ng grasya at ng biyaya ng Panginoon. It's inexhaustible. Praise God. Every day is a new day, new inspiration, new revelation, new thoughts, new insights. Bakit? Sapagkat di natin kayang i-contain ang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. 1,000,000 mensahen pwedeng i-preach about the love of God. It will never even complete its meaning. Because God and Jesus is uncontainable. Wow. And that Jesus is residing in your hearts. Glory to God. Now, madalas nating sabihin, pag dumatanda tayo at lumalago, maraming natututunan na tayo tumatanda sa Panginoon, dumadami ang atake ng kaaway. Sa mga taong hindi naunawaan ng grasya, kapag dumadami ang kaaway mo, natutuwa sila. Dahil sabi daw, lumalapit ka raw sa Lord. Sabi ko, baliktad yata yun. Kasi kapag ikaw lumalalim sa Panginoon, dapat kumakaunti ang kaaway mo. Dahil, katulad ng pangako, sabi ni San Pedro sa kanyang salita, dahil sa kay Kristong nananahan sa iyo, mapapahiya sila. At para wag mapahiya, makikipagkampi na lang sa inyo. Subukin ninyo. Kausapin yung mga biyanan ninyo. Pagka nabago ang approach sa inyo, may ebidensya ng pag-ibig ng Panginoon. Actually, si Danny, si Brother Danny, kasama ko siya no? Sa aming pambuhay sa La Union.
Kung narito rin si Brother Danny, tatawagin ko mag-preach eh. Brother Danny, nasan ka? Pakita ka. Praise God. Ayun, nasa likod. Nasa labas. Brother Danny, meron kaming masungit na kapitbahay. Kapitbahay namin, napakasungit talaga. Walang oras na hindi nakasimangot, walang oras na nagmumura, walang oras na walang kagalit. Sabi kay Danny, luto tayo ng pansit. Diluto kami ng pansit. Sabi niya, Kuya, ba't ang dami naman yan? Sabi ko, bigyan mo yung kapitbahay. E then nung una, pansit. May tinapay pa, dala ni Danny doon sa dulo sa kapitbahay. Tapos sabi niya, kumakatok si Danny, Ate, meron pang bigay po si pastor sa inyo. Sabi niya, sumisigaw, yung katulong, kunin mo yan! Sige, tanggapin mo! Tinanggap nga, naman sakit naman ng kalooban, sumisigaw pa. Napagalitan pa yung katulong. Susunod na araw, sabi ko, Danny, luto tayo ng ginatan. Luto naman kami ng ginatan, tapos gulat siya. Dami! Sabi niya, bakit ang dami ito? Dadating ba sila? Sabi ko, hindi, bigyan mo yung kapitbahay. Tapos, gano'n ang ginagawa namin. Lahat ng sobra namin, binibigyan namin sa kapitbahay. Pangalawang araw, pangatlong araw, yun ang babaeng masungit ang tumatanggap. Sabi mo daw kay Pastor, salamat! Praise God! Tapos sabi namin, susunod na araw naman, luto naman ang pinakbet, sobra na naman. Sabi niya, bigyan mo yung kapitbahay. Tapos, bigyan ni Danny. Gugulat siya, sabi niya, bakit daw parang inuuto namin siya? Masama pa daw ba, binibigyan mo na. Bandang huli, saka ganun pa ulit-ulit namin ginagawa namin pinagsawaan, lumambot ang puso ng kapitbahay. Munti pa nga maligawan ni Danny yung anak eh. Magaganda eh, di ba no, Danny? Pero kaya masusungit, magaganda daw eh. Tapos talagang gulat kami, sila na kumakatok, meron ng kapalit yung aming binibigay. Binabalik na, mayroong magulat pa nga kami sa kanila, class pa spaghetti. Kami, pansit, sila spaghetti. Nagugulat ako, sabi ko, how the Lord works out things in the lives of others when you leave it under His love and grace. You will impact the lives of others. Bear it in mind, because of Jesus, not because of you, but because of Jesus and His power residing in you. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, ayoko pong kunin na maraming oras. Marami pa tayong pagdiriwang sa umagang ito. T stands for thankfulness in all at all times. Letter T, being grateful to God in everything. Not for anything or everything, but in anything. Be thankful. Ang taong masaya ang puso ay ang taong mayroong mapagpasalamat na buhay. That you always thank God. You know, attitude po natin, mga Pilipino, we are so reserved. Sa Amerika po, very, very casual po yung pag may nagsabi ng thank you, ma-open sila pag di ka sumagot ng you're welcome. Kaya parang maarte, no? Pero yun ang kanilang mana. Kapag may nagsabi ng thank you sa'yo, you're welcome. No problem. No worries. Yun po ang mga expression. Kaya walang masamang practicein natin because you're practicing being thankful and grateful for everything. Praise God, kahit na 1,000 beses, 1,000 beses kayo magpasalamat, walang masama. Hindi kaartihan yun. Yun ay ugaling dapat matutunan natin na tayo'y mabubuhay na may kalidad na buhay dahil ang puso natin ay laging mayroong pasasalamat sa anumang bagay. Can you say amen? Sabihin nyo sa inyong katabi, thank you! Praise God. At kung ano man ang dahilan, bahala na sila mag-define noon. Praise God. Just say thank you. Thank you. Really, from the bottom of our hearts, kami po ni na Bishop Pilina at Isitas and the leadership of the Life Giver Church are always thankful and grateful to God because you trust us to be your leaders, to be your teachers, to be your mentors, to be the speaker of the Lord, to imparting the oracles and the wisdom, the instruction and the powerful words of God over you. Hindi namin po binabaliwala ang presensya ninyo. We are thankful. And we always recognize you. This is the most powerful truth about grace. We receive people. We recognize people. We accommodate people. We reach out to people. Ang tunay na diwa ng grasya ng Panginoon ay ang maging mapag-abot sa kapwa. Ang laging handa kang harapin at tanggapin ng sino mang lumalapit sa iyo. Bakit? Bakit ganito ang ginawa ng Panginoon sa atin in the first place? Much given,
much is required. Praise the Lord. Kaya po, walang masamang tayo po'y maging mapagbigay. Walang masamang tayo po'y mag-accommodate ng tao. Tuwa ko dun sa sinabi po ni Bishop, narinig na natin, pinreach niya ito, na ang simbahan pong ito ay pugad ng agila. Everyone is welcome. Lahat ay tanggap. Anumang oras po. Tanungin niyo lang po yung sekretary ni Bishop. Baka po meron siyang ginagawang iba. No? But you are welcome. And our household must be a house welcoming people. Our life must be a life welcoming people. That's what grace is all about. We are living the best life because we live a life that inspires others. Can you say amen? Thank you so much. Shall we all stand? Thankful in everything. And last but not the least, why? Why means yielded life unto God's presence, power, and purposes. Surrendered life to God's purpose. Surrendered life in His presence. Surrendered life under His power. Sinabi ko kanina, love is power. So if you have a life that is lived at its best, it must be a life yielded under to in the power, the presence, and the purpose of God. Walang uri ang buhay na madalisay at matagumpay kung ito ay kinabubuhay ng labas sa dahilan at pakay ng Panginoon sa iyong buhay. You are valuable, you are unique, you are one of a kind. Sabihin niyo sa inyong katabi, you are God's best. You are one of a kind. You are unique. You are very, very special in the sight of the Lord. Amen and amen. Let's praise God. Thank Him and bless Him. Oh, hallelujah, praise the Lord so greatly. Purihin natin ang ating Panginoon. Dakila siya, kapuri-puri. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka ng aming puso. Purihin ka ng aming kaluluwa. Purihin ka ng aming mga labi. Purihin ka ng aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.